Hello guys, nag-ready na pud me. Ready na mi para sa second cropping or second planting sa 2024. So una, libuto nato ni ang dike. Diri ata maglibot-libot no sa gagmay nga pilapil or kahon. So ingon ana ra ang among gihimo karon pamaagi sa matag cropping yung ana gyud guys. Ang tawag ana sa amo is gidip-dipan or basta preparation una. Sa amo manggod nga practice, lahi-lahi man tag practice nga mga farmer. Ang among practice pod is una gyud namo isitol or iprepara ang among dike kay aron nga mahibaw-an nato sa once nga magpatubig dili masayang atong tubig kay pinalit ra ba atong tubig krudo o naiulan nga kusog mas maayo. Mo na nga among giuna gi-prepare ang dike. So para makita namo nga ang mga buslot, mga dagko nga bangag mataklapan tong mga bangag sa ilaga. Aron nga syempre unahon na mo repair. Pero unahon na mo huruto na mo daan na deser na mo i-final og libot ang matag pilapil or matag dike. So na may container para nga sudlan na mo ana dito So libuto na mo na. Wala pa ni nahuman. Mga ugma na na. So libuton sana ako ni diring gagmay nga dikes para makita ninyo or bisan tuod niya di ninyo sundugon ang kahinlo kay hugaw man gyud na inyong pilapil. Ang amo ako hinlo kay no. Bisan lang gud din ni sundugon. Ang importante guys nga gihimo na mo ni kay ang tanan nga nagpuping nga mga like for example ang kanang armyworm, fall armyworm, cutworms kasagaran na sila naa diri magpupi sa kanang dike. So mapatay po nato na sila kay ngano maputol man nato na ang ilaha kay diha man sila mubangag sa dike. So ingon ani ra gud ang inyong himuon, ingon ani ra kahinlo ana dapat pag-monitor na ako sa inyo hang basakan ingon ani ha. Kay next cropping murag magamit na gyud nato atong papel mo as local farmer technician. So libot ta diri ingon ana. So mapansin gyud nato ug asa dapita ang dunay bangag or daot nga dike kay siyempre diri man ta mao man ni ang atong taklapan diri ang side sa ibabaw para nga bibal-an nato ug dapita ang nihunob diri sa ubos banda. So diri ra ko nagsubay ta sa pilapil kay siyempre i-introduce natong ingon ani kahinlo. So tan-aw nato ang area sa wala na hinlo ug kining nahinlo na. So imagine ninyo guys, di ba ingon ana ra ang proper nga paghinlo sa dike. Basig makaingon mo nga sobra kadagko sa mong dikes no kanang na-elevate man gud ni sa uban nga mga kahon. So kinahanglan niya ana pa kutob ang hinlo dito sa lubi nga gagmay ana dito. So total ni of 3 hectares ang akong basakan karon ana dito So ingon ana ka hugaw or ingon ana ka sagbuton pero nahinlo siya sama ani di ba? Daghan lag amigas. Na grabe ka sagbot di ba? Imagine ninyo. So depende ra gyud na sa farmer ang practice no. Kung unsaon niya pag-manage ang iyang mga pilapil. Ana dito kay para ani Imagine na lang ninyo arang sagbuta. Samantala kung mahinloan na ni so hasta pong hinloa. Ingon ani ka ingon anak ka maayo mi mo hinlo guys. So ingon ana pa pud ang inyong practice or ga-spray ra mo diretso og glyphosate. Kay once manggod mag-spray ra ta og glyphosate siyempre una magabok ang pilapil pero ga-spray gyud og glyphosate mga ka-farm. Pero ang una nako para manggod niya doon na po siya beauty ba or na pangit manggod tan-aw niya ang mga patayng damo, patayng sagbot, ma-sprayhan na nato na hinlo siya pero dili hapsay
o sa Bisaya dili hapsay. So mo na amuhang gi-practice. So dili sundang among gigamit kanang speed. Ang ako ra ni magulang ang nagtrabaho ani kay Silbi Pacquiao business ni siya guys. Hantod sa pagtanom niya siya ay mag turtle, sapil. Di naman siya makadaro ani kay na rotibit naman yung uban area. So turtle og sapil. Ang turtle upat kaagi na may 5 pa jud. Ambot lang makalima karon. Dayon sapil. Usahay sapil duha ka duha pod. Nay uban ka duha. Ana ra. So moadto ta dito sa pikas sa nag-andar kay atong tuluntong kuan. Kung nanay tubig pasakahan ato atong himuong similyahan kay magtransfer ta kay mas pabor kay ang dapog manggod diha dayon ta magpatubig magbisbis ta pag ubat abot na sa unom ka adlaw. So mo naagi gyud ta diri kay akong ipakita sa inyo ang kahami sa pilapil. O di ba guys? Ingon ani ra ang inyong himuon para nga maka-save ta og tubig. Kay kung hugaw atong pilapil, dili man ta maka-save og tubig kay ngano di man ta kitag asa ang nag-agas nga tubig kay wa man nato gitagad ang atong syempre ang atong dike gyud una or pilapil. Init na doy. Diba? Guys, hinlo kay no. Mo ni ako ang maguwang mo'y nag-maintain diri maintain sa kahinlo. So Pacquiao basis lang ni kay labi na sa panahon karon hastang initag yun. Basin og di may high blood nga kaliwat, ma-high blood na hinuon. Or mahimo ta makabenepisyo anang giingon nila nga heat stroke. Grabe sa kainit sa panahon sa diri Pero bisag init ang panahon, naghatag naman siya regular nga pag-ulan sa hapon. Kada hapon, nadyo'y tibok adlaw nag-ulan-ulan. So blessed na mi ana gyud as in. Diba? So ana ra guys. Nanay nakation daan dito nga turtle kay nagpa water pump ko dito sa ako ang syempre diha para sa similyahan kay akong dubulon hantod nga mo gawas yun ang iyahang lapok nga porma na ba para nga dili pangit ang atong similyahan. Hinlo kay no ang pilapil. Ana. Naalay nanurok na bago kay ngano. Daan-daan naman ni siya. Daan-daan naman ni siya nga hininloan. So ana ra guys. So mag-sample ta ngano angay nato hinloon ang atong dike. So mao ni ang akong giingon sa inyo. So kung di na siya hinlo, kung hindi yan malinis, hindi natin alam na may tumagos dito sa ilalim. O di ba? May nakita kayo? Tumagos. Yan. So dito, hindi yan dito natin hindi tayo diyan, mag-compact. Dapat dito tayo mag-compact sa ibabaw upang malaman natin kung tatagos pa ba yan or hindi na. Example dito, guys, sample lang to ha. Sample lang to. So dito tayo maghanap ng kung saan yung lagusan dumaan. Yan. 'Di ba? Huminto yung agos. Dito makikita natin niya wala na ditong agos ng tubig. So yung nag-andar na yan ay yung water pump.
kung saan yan ang nagsusupply sa buong fish pan ko, sa buong tawag dyan, fish pan, at sa buong palayan. Sa lahat ng mga tanim ko, dalawang STW ko or shallow tube well or deep well, dalawa yan ang pinapagawa ko. So dito yung pinakamalaking source kasi maganda naman yung itong makina. Yan, dito naman sa aming yan, exhibit ko yan sa inyo is nasa 100 na puno lang yan na guyabano. Diyan, iikot ko lang dito. Ikutin muna natin habang hindi pa masyado mainit yung cellphone dahil nakabilad tayo guys. So ikot tayo dito sa kung saan. Ito lang naman ang ating magla-live lang tayo dahil malapit lang tayo sa router or sa wifi internet connection. So ang gagawin na lang natin is ito lang naman yung isang kahon lang ba sa Bisaya. Isa kahon ra ang ato ang imadbot karon parang sa similyahan. So gamay raman ang requirement sa similyahan pod. Ana. So ikutin lang natin upang malaman natin kung marami na ba ang tubig. So nakita na natin marami na. Lumabas na nga yung iba. Oh, tingnan nyo guys, di ba? Maraming tumagos dyan, oh. Tingnan nyo. Malakas yung tubig. Madami nang lumabas na tubig. Oh, dito mas marami. So, kailangan natin ipapunta muna natin dito sa malaki. So, yan. Harangan natin yan mamaya. Tapos dito tayo dadaan sa aking 1,200 na fish pan na ginawa ko munang palayan. So sayang naman dahil yung tag-init ay iwas gastos tayo sa krudo, kaya ginawa na lang natin ng palayan muna. So naka-harvest tayo dito sa dalawa is lang dahil yun lang ang binigay na 13 bags. So saan, sino naman, kung hindi tayo nagtatanim niyan guys, sino na magbigay sa atin ng almost, yung 13 bags ay yun, ng almost 20,000. So sino naman magbigay sa atin ng kahit 500 pesos, wala namang magbigay sa atin, di ba? So basta yun lang ang gagawin natin guys. Planuhin at siguraduhin na hindi masyado ma-scam sa ating plano. Yun. Kahit lang lang itatanim guys, ang importante magbigay ng production. So ang importante talaga ang pagplano. So sa lahat ng ginawa ko talagang sa ngayon dahil meron na si ulan, busy na kami. So yun lang guys, thank you so much for watching. Marami pa akong kailangan gawin. So ito lang muna. Ingat ang lahat. Ingat kayo palagi dahil ang buhay ay wither lang. Bye all and God bless everyone.